Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'adallahu masaakum bikulli khair. So mga kapatid, sa gabing ito, itutuloy po natin ang pagtatalakay po natin sa naunang naibigay ko sa inyo tungkol sa tatlong mga mahalagang bagay na dapat alamin ng bawat Muslim. Ito yung tatlong pundasyon. So kapag tinanong ka, ano itong tatlong pundasyon na dapat alamin, obligadong alamin ng bawat Muslim, babae man o lalaki? So ang sagot mga kapatid ay ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. So yun ang sagot mga kapatid. Ito yung tatlong bagay, pundasyon na dapat alamin ng bawat Muslim, babae man o lalaki, o lahat ng bawat tao, alamin niya. Una, ang kanyang Panginoon. Ma'rifatul abdi rabbahu. Muslim man o hindi, dapat alamin ng alipin ng kanyang Panginoon. Sino man ang lumikha sa kanya? Sino ang namamahala sa kanya? Sino ang bumubuhay sa kanya? Sino ang tumutustos sa kanya? So dapat niyang alam yan upang siya ay magpasalamat sa kanya. So ang sagot doon mga kapatid, sino ang lumikha sa atin, sino ang bumubuhay sa atin, ang lahat-lahat ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin at wala ng iba pa. So yun ang unang sagot mga kapatid, yung tatlo. Una, alamin ng bawat alipin ng kanyang Panginoon. Pangalawa, wadinahu. Dapat niyang alamin ang kanyang relihiyon. Ang Islam bilang panuntunan ng buhay, way of life. Ito mga kapatid, ang lumikha sa atin, binigyan tayo ng pamaraan ng pamumuhay sa mundo na ito at makamit mo ang magandang gantimpala sa kabilang buhay, ang paraiso. So ano yun? Ano ang daan na yun na dapat natin tahakin at isabuhay? Ang Islam. So yan mga kapatid, dapat alamin ng tao, lahat ng tao yan. Muslim man o hindi, babae man o lalaki. Yun ang pangalawang alamin. Yun ang pangalawang pundasyon na dapat alamin ng bawat tao. Pangatlo po mga kapatid, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong dapat alamin ng bawat tao, Muslim man o hindi, babae man o lalaki, ang kanyang propeta. Ang propeta ng Panginoon, ang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang kanyang propeta sa panahon niya? Halimbawa, ang mga tao sa panahon ni Moises, siyempre, si Moses alamin nila. Ganyan mga kapatid, bawat pamayanan ay may propetang isinugo ng Allah sa kanila upang sila ay pamarisan, ang mga propeta na yun. Upang sila ay pakinggan, upang sila ay sundin. Dahil lahat ng mga propeta, sila po ay nagturo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Kaya po sila binigyan ng Panginoon, kaya po sila isinugo ng Panginoon sa kanilang mga pamayanan upang ituro sa kanilang mga pamayanan kung sino ang Diyos na karapat-dapat nilang sambahin. So yun po ay ang nag-iisang tagapaglikha. Ang tawag sa ngayon sa kanya ay Allah. Pangalawa, ituturo po sa kanila ang Islam bilang panuntunan ng buhay at paano sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos. So yun ang mensahe ng mga propeta. Kaya natin kakailanganin ang mga propeta. Dahil sila itong tinutularan natin, pinapamarisan natin. At yan din po ang kondisyon upang ang ating mga gawin ay katanggap-tanggap sa Allah. Una, sambahin natin sa nag-isang Diyos lamang at wala ng iba pa. Pangalawa, sumunod tayo sa propeta niya. Kung paano sumamba ang mga propeta, gayon tayo dapat sumamba. Yun ang mga yun, mga kapatid. Yan ang mga halagang bagay na dapat alamin ng bawat Muslim. So ngayon, kapag tinanong ka, man rabbuka, sino itong Panginoon mo na sinasamba mo? Fakul, sabihin mo, Rabbi Allah, ang aking Panginoon na lumikha sa akin, na sinasamba ko, ang Allah lamang, alladhi rabbani rabba jami'al alamin bini'amihi, na siya itong lumikha sa akin at namamahala sa akin, at namamahala sa lahat ng mga nilikha sa pamagitan ng kanyang habag, biyaya. Wa huwa ma'budi, siya lang po ang dapat kong siya lang pong sinasamba ko. Laysa li ma'budun siwa, wala na kong ibang sinasamba maliban sa kanya. So ito po mga kapatid, ang paniniwala sa Allah, ito po ang unang obligasyon na ito po ang unang pundasyon na dapat alamin ng bawat tao.
Wadalilu qawluha ta'ala, ang ebidensya niyan, ang pruweba niyan sa sinabi ng Allah sa suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa Allah lamang. Siya lang po ang kapuri-puri dahil siya lang po ang Rabbul Alamin, siya lang po ang lumikha na mamahala, tumutustos sa lahat ng mga nilikha. Wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam. Ang lahat ng bagay maliban sa Allah ay nilikha. Siya lang ang tagapaglikha. So maliban sa kanya ay nilikha. So ako, sabi niya, bilang tao ay isa sa mga nilikha ng Allah. So pangalawang tanong, kapag tinanong ka, bima arafta rabbak, paano mo malaman, maintindihan ang iyong Panginoon? Fakul, sabihin mo ang sagot, paano mo malaman ng Allah na iyong Panginoon, na siya lang nag-isang Diyos na karapat-dapat sambahin? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Sabihin mo ang sagot doon, sa pamagitan ng kanyang mga tanda at sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, ang kanyang mga tanda ay ang gabi at ang araw, wasyams wal qamar, at ang buwan. Wa min makhluqatihi, at ang kanyang mga nilikha ay as-samawati sab'a, ang 7 kalangitan, wal arduna sab'a, at 7 kalupaan, at ang sa mga nilalaman nito ng 7 kalangitan at 7 kalupaan. Ang pruweba naman diyan sa sinabi ng Allah, wa min ayatihi, kabilang sa mga tanda ng Allah ay al-lail wan nahar, ang gabi at araw, wasyams wal qamar, at ang araw at ang buwan. La tasjudu lisyams, wag kayong sumamba o magpatira pa sa araw. Wala lil-qamar, at wag kayong magpatira pa sumamba sa buwan. Wasjudu lillah, bakus sambahin nyo, kayo ay magpatira pa lamang lillah sa Allah, alladhi khalaqahunna, na siya itong lumikha sa araw, buwan, langit at lupa, lahat, linikha niya lahat. In kuntum iyyahu ta'budun, kung kayo ay tunay na sumasamba lamang sa Kanya. Sa isa pang verse, mga kapatid, sinabi rin ng Allah, inna rabbakumullah, katotohanan ng Allah ang iyong Panginoon na dapat niyong sambahin. Alladhi khalaqas samawati wal ard, na siya itong nag-isang lumikha sa kalangitan at kalupaan. Fi sittati ayyam, sa loob ng 6 na araw. Thumma stawa 'ala al-arsh, pagkatapos ay pumaytaas siya sa ibabaw ng kanyang trono. Yughsil laylan nahar, pinapasok niya ang gabi sa araw upang maging maliwanag. Yatlubuhu hafitha, at pinapasok din niya ang umaga sa araw upang pinapasok naman niya ang liwanag sa gabi upang maging madilim, at pinapasok niya ang dilim sa liwanag upang maging maliwanag. Wasyamsu wal qamar, at siya rin lang lumikha sa araw at buwan, wan nujum, at sa mga bituin, musakharatin biamri, at ito ay tumatakbo, lumalakad itong mga araw, mga bituin, buwan, biamri sa pamagitan ng utos ng Allah lamang. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ang Allah lamang ang nag-isang lumikha, at sa Kanya lamang ang lahat ng magawain. Kaya mapagpala ang Allah na Siya ang Panginoon ng mga nilikha. So ang dating dito lamang po, isa sa sunod, sundan po natin ito, mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.